Kating-kating na talaga ako eh. Nanginginig na yung mga daliri ko. Gusto ko nang tirahin yung hood ng sasakyan ko eh. Kupas. Yan o, tingnan nyo naman o. Ayun, ang ipantitira ko dyan, umorder lang, electric paint spray gun. Tapos portable na yan, merong battery. Kaya kahit sa natin dalhin, pwede natin ibuga, re-aim. Ano mang brand yan, hindi natin alam. Basta yan ay pante-testing natin. Maganda kasi ako yung mismong gagawa. Testingin natin. All set. Hindi kaya yung lapot ng pintura. Hindi lang maganda yung timpla ng pintura pero pagka urethane na yan, pwede ito. Kaya hindi mo takbo sa pintor talaga. Pabili kasi talaga ako nito dahil doon nakalagay sa ads 1.8 yung nozzle. Pero yung actual niya, yan mismo, yan o. Ano na, 2.55. Sobrang laki ng nozzle nito. Kumbaga parang na-scam tayo. Kasi yung ginagamit sa auto talaga, mga 1.5 lang din eh. 1.2, ganyan. Kaya, napakalit lang ng diferensya kung 1.8. Problema, ito naman pala actual 2 point something. Pero tingin ko talaga, aariin ko yan sa hood natin. Hood ko naman yan. Bibili na ako ngayon ng pintura. Syempre, urethane. Tingnan natin kung maibubuga ng maganda ng ating electric sprayer. Kaya talaga yun. Pag ayaw hindi gumana. Bahala ka sa buhay mo. Isa lang ang sigurado ko, pwede yung gamitin sa project. Dahil kasi lilihahin tayo para kumitis. Hindi ko lang talaga alam kung pwede na yun sa base coat at mas lalong-lalo na sa top coat. Ang laki ng buga. Tapos may napanood ako sa kulang app na pwede mo pang i-modify yung nozzle nun, palitin. Gagawin ko lahat ang paraan para yung sprayer gun ang gamitin ko. Kalahating litro Weber urethane 2-way clear book Weber. So pero pagka maganda-ganda rin yung buga doon sa primer, itutuloy ko na hanggang sa base coat at pati sa top coat. Ayaw kasi sa pintor, maghihintay ka ng matagal doon eh. Kailangan may mga gawin pa tayo sa buhay-buhay natin. Lagi kong service si Babsi, hindi ko maiiwan. Half liter lang ng base coat, 1 liter ng dahil wala daw tingi sa clear coat, kaya 1 liter yon. Pati sa primer walang tingi-tingi doon, 1 liter din. Ang putik, hindi ako nakabiling masilya. Ay, hindi na ako babalik. At dumating na nga tayo sa punto ng talagang pahirapan sa buhay. Itong pagliliha. Ito lang naman ang mahirap sa pagpipintura. Pero kung matyaga ka at meron ka naman talagang passion, mahal mo ginagawa mo, mahal mo yung kotse mo, ayan, pakinisin mo lang ng liha, wet sand ang gagawin mo. Kaya pala ako pinaglilihan ng mga upuan dati nung elementary ako. Stepping stone pala yun. Para pampakinis. At ayan na, di na tayo gagamit ng masilya dyan. At wala naman talagang dapat masilyahan. Konting-konting kapuranggot lang. At ayan, ready na para sa ating primer. Sige, apply natin primer. Dito ka na masusubukan ng galing na itong electric sprayer natin. Maganda-ganda yung araw. Bugang-buga na talaga ako eh. Pero dapat muna natin itong i-modify. Modify natin yung nozzle. Papaliitin natin yung buga niyan. So, talagang malaki yan. At ayan nga yung nozzle. Yan, tanggalin mo lang yan. Ayan yung batiti niya. Tapos ayan yung pinakabutas. Diyan dumadaan yung pintura.
Ang goal lang natin ay papaliitin yan. Kaya kumuha tayo ng ganito. Ayan yung maliit na yan. Ipapasok natin yan sa nozzle. Ayun, nandun na nga. At testing waters. Tingnan nyo naman ang buga niya. Grabe. Grabe, solid to. Napakaganda ng buga. Ang liit. Galing ko talaga. Professional guys. Ay siya, wag na natin patagalin to. Bugang-buga na talaga ako. Pero kailangan muna natin sabunan, syempre. Para naman matanggal yung mga langis-langis dyan. Patuyuin na natin. Pagumpay to mga komrad. Pagtitimpla ng primer. Ito, basta 3 parts na itong primer. 1 part nitong catalyst. Pampatigas. Pampabilis matuyo. At 1 part lang din itong thinner. Pero depende sa viscosity kung pwede na ibuga. Bahala kayo, discarte nyo. Sa thinner lang naman yan eh. Importante ito, 3 in 1. Base sa recommendation yan. Diyan. Wait tayo mga 15 minutes, 20 minutes bago umulit. Ayos din naman pala talaga ito electric sprayer. Second coat. Final coating tayo. O kaya basta matakpan yung may medyo pula-pula na yan. Utik, may balahibo ng aso. Yun o. Tiring kaya natin. Finishing ko na. Tapusin ko na dito, magkakaalaman kung may problema, putak. Yan. No bad. Perfect. Ay, na pagkaka-modify ko doon sa nozzle natin. Napakalupit. The best ka, sir. Napakaganda ng pagkaka-primer na ito. Professional. Ilihahin nga natin ngayon yan ng 1,000. Oof, shit. Tames. Primer pa lang, parang pintura na yun, no? First coat. Tinanggal ko na yung modification kong ginawa. Hirap bumuga eh. Galing ko. Nababa ako ng buga o guhit. Pwede na i-final coat yan. Kung ano naman lumilipad na maliliit. Pwede na din. Tapos lilihain muna natin bago tayo mag-top coat. Ang daming damage dito. Ayan, may nalunod na insekto. Kitang-kita. Dito natuluan ng pintura ulit. Wala. Hindi na mahabol. Hirap pagka ito electric. Biglang bumaga ng parang ulan. Patak-patak talaga. Grabe. Sagwa. Daming damage na nangyari. Napatakan ng kung ano. Napatakan ng pintura. Napatakan ng ulan. Langoy ang insekto. Tapos doon sa sprayer ko, may mga natira pang ano, primer. May puti-puti. Pero ang sarap. From this kupas na aagnas na hood to this, di ba? Gamit ang ating electric spray gun. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan ng mga sumubaybay mula part 1 na itong series natin ito kung paspintura ng hood. Lalong-lalo na kay KODC. Shoutout sa iyo dyan, kumrad. At shoutout sa lahat ng followers at mga nagla-like sa atin. Ang masasabi ko lang sa electric spray gun na ginamit ko dyan, nako, kung gagamitin nyo yan, konting ingat. Kailangan malinis pag mag-base coat na kayo at mas lalo na pag top coat. At dahil kung hindi, ganyan ang kalalabasan kung hindi kayo maingat katulad ko. Pero tingin ko naman ay pwede pa yang i-buff. Mga 1 linggo lang pagkatuyo-tuyo siguro ng pintura. At dahil okay naman, malaki ang potensyal na pwede mong gamitan ng electric spray gun, ay ito ang susunod nating project, itong rear bumper. Ay siya, yun lang. Ito uli si Kumrad. Ayos!